Una po sa ating mga balita, mga negosyante sa bansa inaasang patuloy na makikipagtulungan sa gobyerno at pili ang magandang takbo ng ekonomiya. Ito ang mensahe ni Pangulong Aquino sa mga kasapi ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry kanina lamang. Samantala, tumaas naman ang infrastructure spending ng pamahalaan, kabilang na ang para sa mga silid-aralan. Ang detalye ng balitang yan hatid ni Elena Luna live mula sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Kirby. 400 na mga bagong classrooms ang ipapatayo ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry sa buong bansa ngayong taon. Simboliko itong iniabot kay Pangulong Aquino kanina sa isang seremonya sa loob ng palasyo. Hinikayat ni Pangulong Aquino ang mga negosyante na makipagtulungan sa gobyerno sa patuloy na pag-arangkada ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa mga opisyal at miyembro ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, inilarawan ng Pangulo ang ginagawa ng gobyerno para maging madali ang pagnenegosyo sa bansa. The Philippines is now rated investment grade for the first time in history by, I believe, 3 major credit rating agencies. Our economy grew by a remarkable 7.8% in the first quarter of 2013. Add to this countless other of economic growth, and you have a situation where even greater prosperity is within reach. And even as we invest in infrastructure and institute reforms that level the playing field, we continue to channel the hard-earned money of our taxpayers into health, education, social services, and other initiatives to empower our countrymen, making them true, productive contributors to the continuing cycle of opportunity and progress. Nasa palasyo ang mga miyembro ng Chamber para ipresenta sa Pangulo ang donasyon nilang 400 classrooms na bahagi ng kanilang Operation Barrio Schools. Umaabot na sa 9,000 classrooms ang kanilang naipatayo mula nang simula nito taong 1961. Isinabay sa seremonya ang panunumpa sa Pangulo ng kanilang mga bagong opisyal. To me, this symbolizes your pledge to the government and more importantly to the Filipino people, not only to contribute to economic growth through your businesses, but also to help empower our countrymen by investing in their future. With more than 9,000 classrooms constructed all over the country since 1961, the FFCCCII has opened the doors of learning and consequently of opportunity to so many of our Kabilang din sa ginagawa ng Chamber ang mga medical missions, relief operations at volunteer fire brigades. Ipinaalala ng Pangulo na higit pa silang makakatulong sa marami kung patuloy rin nilang gagawin ang kanilang civic duty. As you continue to reap benefits from our economic revival, I hope that you will also be more willing to share the fruits of your hard work, not only through your philanthropic activities, but also by setting the good example as citizens who fulfill their obligations on time and by the book. It is my hope that as you continue to give generously, you also take to heart the civic duties and responsibilities of every Filipino. This is what will allow our already strong partnership to flourish in the years to come. Kabilang sa tinutukoy na civic duty ng Pangulo ang pagbabayad ng buwis. Nangako ang bagong Pangulo ng Chamber na makikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno para dito at hihikayatin ang kanilang mga miyembro na gawin ang obligasyong ito. We have been fully cooperating with DOF and BIR in support of the government's tax collection programs. We disseminate tax information, encourage the public to pay proper taxes. Pagkatapos ng programang ito ay isang bisita naman ang hinarap ni Aquino. Nag-courtesy call kay Pangulong Aquino ang bagong presidente ng Asian Development Bank na si Mr. Takehiko Nakao. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTBM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.